Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1759-65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Mystical Sky Mansion, kahit na walang mga powerhouse ng Divine Saint Stage na nagdadalubhasa sa paglinang ng espiritual na enerhiya at Divine Consciousness, walang kakulangan sa mga powerhouse ng Divine Saint Stage. Para sa kadahilanang ito, ang pagsasagawa ng soul-searching secret tactic ay hindi isang isyo para sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, ang St. Martial Secret Zone ay bubuksan sa loob ng 10 araw. Kahit na gusto ng Mystical Sky Mansion na gawin ang kanilang paglipat sa Rising Sky Mansion, natatakot akong maghintay hanggang sa makalabas tayo mula sa St. Martial Secret Zone. Ang pagbubukas ng St. Martial Secret Zone ay personal na pangungunahan ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Isantibi ang katotohanan na ang Mystical Sky Mansion ay walang magagawa sa Rising Sky Mansion dahil sa pagbubukas ng St. Martial Secret Zone, kakailanganin din ng Mystical Sky Mansion na gumugol ng ilang oras upang makabuo ng isang diskarte upang harapin ang Rising Sky Mansion. Kahit na ang Rising Sky Mansion ay mas mababa sa Mystical Sky Mansion sa mga tuntunin ng lakas, bilang isang fourth-rate na puwersa, ito ay medyo malakas din. Kung direktang haharapin sila ng Mystical Sky Mansion, tiyak na mananalo ang Mystical Sky Mansion, ngunit makararanas din sila ng matinding pagkatalo. Natural, hindi pa rin ito makakaapekto sa pundasyon ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, kung ang Mystical Sky Mansion ay handa ng husto, magagawa nitong harapin ang Rising Sky Mansion na may kaunting pinsala sa kanilang panig. Ito ang husay ng isang parang third-rate na puwersa. Sandali. Nang iunat ni Alvin ang isang paa sa kanyang silid, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Boses babae iyon. Nang hindi na kailangan pang lumingon, alam na niya kung kaninong boses iyon. Ito ay walang iba kundi si Felina. May problema ba? Lumingon si Alvin at ngumiti habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng insidente ngayon, ganap na itinuro ni Alvin si Felina bilang kanyang kaibigan sa kanyang puso. Bagamat siya ay isang babae, ang kanyang mga nagawa ay nalampasan ang maraming lalaki. Nang harapin sina Baldo at Tikboy, alam na ni Felina na hindi siya ang kanilang kapareha, ngunit lumabas pa rin siya upang ipagtanggol siya. Nang makita ni Felina si Alvin na nakangiti sa kanya, agad na namula ang kanyang maselang mukha. Natural, napansin niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Alvin sa kanya. Ito ay walang alinlangan na isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Sa totoo lang, hindi ito isang mahalagang bagay. Gusto ko lang itanong sa iyo kung kilala mo ba si Senior Brother Gory bago ito? Tanong ni Felina. Hindi. Umiling si Alvin. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay totoo ang sinabi ni Senior Brother Gory? Na hindi kanya kilala bago ngayon. At ang dahilan kung bakit kanya tinulungan ay dahil sa likas mong talento, at gusto niya ang iyong karakter. Naniwala si Felina sa mga salita ni Alvin. Dahil dito, nanlaki ang mga mata niya at baka sa mukha niya ang gulat. Well, hindi naman dahil doon. Hindi nilayo ni Alvin na itago ang katotohanan kay Felina. Dapat naaalala mo ang senior na nagbabantay sa spirit pool ng Heaven Palace, di ba? Siya ang master ng ama ni Senior Brother Gory. Ito ang dahilan kung bakit siya ang Grandmaster ni Senior Brother Gory. Dahil binanggit ako ng senior na iyon kay Senior Brother Gory at pinuri niya ako kaya naging curious siya sa akin. Ngayon, nakita niya ako sa aksyon. Nang magpakita siya para tulungan ako. Tinapos ni Alvin ang kanyang pangungusap sa isang hininga. Ang senior na iyon ay ang guro ni Guardian Gu. Nang marinig ni Felina ang kanyang mga salita, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. Halatang-halatang nagulat siya. Ang Guardian Gu ay ang ama ni Gory. Isa rin siya sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Sa Mystical Sky Mansion, ang posisyon at lakas ng 2 dakilang guardians ay mas mababa lamang sa Mansion Master. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Felina. Muli siyang tumingin kay Alvin at sinabing, may isa pang dahilan kung bakit ako hinanap ka. Iyong ibang tao mula sa Sky Hurdle Mansion. Katulad ni Finch, hindi siya nakakuha ng lugar para makapasok sa St. Martial Secret Zone.
Dahil dito, natatakot ako na hindi mo maibabalik ang pabor na utang mo sa kanilang senior. Sige. Tumanggaw si Alvin. Hindi siya lubos na nagulat dito dahil nagdududa siya kung ang ibang tao mula sa Sky Hurdle Mansion ay makakakuha ng pwesto para makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Naparito lamang ako upang ipaalam ito sa iyo, hindi na kita guguluhin pa. Linangin mo ng maayos, at magkikita tayo sa loob ng 10 araw. Nagpaalam si Felina kay Alvin pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang impormasyong mayroon siya. Bumalik din si Alvin sa kanyang sariling silid at pumasok kaagad sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang 10 araw sa labas ay katumbas ng 50 araw sa loob ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Halos 2 buwan na iyon. Ang 2 buwan ay sapat na para kay Alvin upang higit pang iangat ang kanyang cultivation base at maunawaan ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Habang si Alvin ay naglilinang, ang tila tahimik sa ibabaw na Mystical Sky Mansion ay namumula sa kaguluhan sa ilalim. Matapos humiwalay si Gory kay Alvin, hinanap niya ang kanyang ama, si Gerald, isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Lear, may dahilan ba kung bakit mo ako hinanap ng ganoon kabilis? Kung ang ibang tao ay nakagambala sa kanyang paglilinang ng ganoon, siya ay magagalit. Gayunpaman, dahil ang taong hamarang sa kanyang paglilinang ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, hindi lamang siya nagalit, ngunit kinausap niya ito ng may ngiti sa kanyang mukha. Pare, hindi ko sinasadyang matakpan ang iyong paglilinang. Gayunpaman, may isang bagay na napakahalagang kailangan kong pag-usapan sa iyo. Nang marating ni Gory ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang ekspresyon ay tame time at tame time. Oh! Anong problema? Kilalang-kilala ni Gerald ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kung hindi ito isang mahalagang bagay, hindi magiging ganito kasolemn na ang kanyang ekspresyon. Marahil, si Gerald ay naapektuhan ni Gory dahil naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa pagharap sa kanyang sariling ama, si Gory na may pahintulot ni Alvin ay hindi nagpapigil at sinabi sa kanyang ama ang lahat ng sinabi sa kanya ni Alvin, kabilang ang kanyang haka-haka. JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Isang Devil Dao cultivation technique na naglalaman ng Soul Congregation technique. Pinaikit ni Gerald ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Gory. Bilang isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion at ang ama ni Gory, si Gerald, natural, ay may mas malawak na kaalaman kaysa kay Gory. Mas alam din niya ang pamamaraan ng Soul Congregation. Alam niya na isa itong pamamaraan na makapagbibigay ng pangalawang buhay sa Devil Cultivator. Sa Dao Marshall Saintland, ang Devil Dao cultivation methods na naglalaman ng Soul Congregation technique ay napakabihirang. Bukod dito, halos imposible itong matagpuan sa Lower Province. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa Upper Province. Gayunpaman, nalaman na lang niya mula sa kanyang anak na ang isang Devil Dao cultivation method ay lumitaw sa Lower Province ng Dao Marshall Saintland. Agad na bumilis ang paghinga ni Gerald. Kung talagang umiral dito ang isang masama at hindi makataong Devil Dao cultivation method, kailangan itong wasakin kaagad. Kung hindi ito masama o hindi makatao, walang alinlangan na malaking pakinabang para sa Mystical Sky Mansion kung makuha nila ito. Marahil ang Mystical Sky Mansion ay makakagawa ng maraming makapangyarihang Devil Cultivator sa pamamagitan ng Devil Dao cultivation method na ito sa hinaharap. Maaari pa nga silang tumaas sa antas ng Mountain Shade Black Market at ng Asher Cloud Mansion at maging isang puwersa na maaaring tumayo sa tuktok ng Lower Province ng Dao Marshall Saintland. Para sa isang ordinaryong tao, ang isang quasi-third rate na puwersa ay isang puwersa na nakatayo sa tuktok ng Lower Province ng Dao Marshall Saintland. Gayunpaman, sa aktwal na katotohanan, 2 puwersa lamang ang nakatindig sa tuktok ng Lower Province ng Dao Marshall Saintland, at ito ay ang Mountain Shade Black Market at ang Asher Cloud Mansion. 1760. Ang bagay na ito ay pinakamahalaga. Kailangan kong personal na iulat ito sa Lord Mansion Master, mataimtim na sinabi ni Gerald. Lear, sundan mo ako para makita ang Lord Mansion Master. Oo, Ama. Sagot ni Gory bago sumunod kay Gerald upang makita ang kasalukuyang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Kasabay nito, dumating na rin si Geoff sa main mansion ng Mystical Sky Mansion. Agad niyang hinanap ang kanyang ama para magreklamo.
Pare, talagang lumampas na si Gory sa pambubuli sa akin. Tinitigan ni Joff ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan na may kahihiyan at hinanakit na ekspresyon sa kanyang mukha. May bakas din ng puot sa mga mata niya. At ang bagong disipulong iyon, si Alvin. Ang lakas ng loob niyang sampelan ako ng 2 beses sa harap ng lahat. Hindi lang niya ako iginalang, ngunit wala rin siyang respeto sa iyo, ama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng isang mapusyaw na berdeng mahabang damit at kahawig ni Joff ng 50 hanggang 60%. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Joff, si Delmar Dalton, isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Anong nangyayari? Si Delmar Dalton ay orihinal na isang taong kakampi sa mga tao sa kanyang panig, hindi alintana kung sila ay tama o mali. Si Joff ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, agad siyang nagalit matapos marinig ang mga salita ni Joff. Natuwa si Joff nang makita niya kung gaano kagalit ang kanyang ama. Ito ay dahil alam niyang maghihigay ang kanyang ama para sa kanya ngayong galit siya. Dahil dito, mabilis niyang ikinwento ang nangyari. Hindi siya umimik sa kanyang mga salita. Hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang walang kwentang pagkatao. Natural, napaka-relax niya dahil alam niyang kahit sabihin niya ang totoo, maghihiganti pa rin ang kanyang ama para sa kanya. Sa mata ng kanyang ama, kahit nakapatay siya ng tao, lilinisin ng kanyang ama ang kalat para sa kanya at haharapin ang lahat, lalo pa ang maliit na akto ng pambubuli sa isang tao. Hindi siya kilala ni Gory ngunit tinulungan pa rin siya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Delmar nang marinig niya ang kwento ng kanyang anak. Kung ito ay isang alagad ng Mystical Sky Mansion, matagal na niyang hiniling sa isa sa kanyang mga tauhan na turuan ng leksyon ang taong iyon. Gayunpaman, ang taong iyon ay si Gory. Si Gory ay hindi lamang ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Rankang, ngunit siya rin ang nag-iisang anak na lalaki ni Gerald, ang Mystical Sky Mansion's guardian. Nagkaroon lang ng anak si Gerald noong matanda na siya, kaya alam ng lahat ng nasa Mystical Sky Mansion kung gaano niya kamahal si Gory. Kung gusto niyang lumipat kay Gory, tiyak na makakaganti si Gerald sa kanya sa lahat ng halaga niya. Kahit na siya ay isang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing kay Gerald sa mga tuntunin ng posisyon at lakas. Si Gerald ay isang taong kapareho ng kanyang ama. Imposibleng hindi siya kilala ni Gory. Galit na sinabi ni Joff, "Ama, pag-isipan mo ito. Kung talagang hindi kilala ni Gory si Alvin, bakit siya tatayo para sa kanya ng walang dahilan?" Kahit na tulad ng sinabi ni Gory, hindi niya kilala si Alvin at tinulungan lang siya dahil gusto niya ang kanyang karakter, ngunit sinampal ako ni Alvin ng 2 beses at pinahiya ako sa publiko. Kung tutuusin, hindi ba siya maglalakas loob na umarte sa akin, hindi siya umaakto ng ganoon. Si Senior Brother Baldo at Senior Brother Tikboy. Isa lang siyang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint stage, gayunpaman, nagawa niyang mapanatili ang kanyang kalmado sa harap nina Senior Brother Baldo at Senior Brother Tikboy, ano pa kaya kung hindi si Gory ang sumusuporta sa kanya. Nang matapos ni Joff ang kanyang pangungusap, lalo siyang nagalit. "Joff!" Tumingin si Delmar kay Joff at sinabi sa malalim na boses, "Alam mo ang background ni Gory. Kahit ako ay hindi makagalaw sa kanya. Alam ko iyon, ama." Galit na tumanggaw si Joff sa kanyang ulo. Okay lang kung wala kang magagawa kay Gory dahil ang tatay niya ay guardian go kung tutuusin. Gayunpaman, kapag naiisip ko kung paano nakatakas si Alvin nang hindi nasaktan, hindi ko kayang sikmurain ang pang-iinsulto. Paano kung ang kanyang likas na talento ay bahagyang mas mataas? Wala pa nga siyang posisyon, ano ang mangyayari kapag binigyan siya ng posisyon sa hinaharap? Hindi ba't higit pa siyang matapang sa harap ko ng 2 beses? Kahit anong posisyon, ano ang gagawin niya kung mabibigyan siya ng posisyon? Tumigil sandali si Joff habang nakatingin kay Delmar at patuloy na nag-aalalang sinabi, "Ama, pakisabi sa akin na hindi seryoso si Lord Mansion Master sa pagnanais na kunin si Alvin bilang kanyang direktang disipulo. Kung siya ay talagang magiging disipulo ni Lord Mansion Master, hindi lang niya malalampasan ako sa lakas, ngunit malalampasan niya rin ako sa mga tuntunin ng posisyon. Sa paraang mananatili siya sa aking kalangitan, kaya kung manatili ngayon sa aking mansyon. Higit pa kung saang manggana." Nang matapos ni Joff ang kanyang pangungusap, ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga ekspresyon ay isa sa kapaitan at kawalan ng kakayahan.
Hindi napansin ni Delmar na nang ibinaba ni Joff ang kanyang ulo, isang masamang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Humph! Nang marinig ni Delmar kung gaano kamali si Joff, naging malamig kaagad ang kanyang ekspresyon. Bagong disipulo lang siya, nakakapasok lang sa Mystical Sky Mansion namin. To think he's already so arrogant. Hindi ba mas malala kung siya ang manggenguna? Pare, ayaw kong umalis sa Mystical Sky Mansion. Itinaas ni Joff ang kanyang ulo na may luhang tumutulo sa kanyang mga mata, mukhang lubhang nakakaawa. Joff, huwag kang mag-alala. Dahil bulag si Alvin na sumalungat sa iyo, ako, bilang iyong ama, ay natural na hindi uupo at manunood. Gayunpaman, talagang kapansin-pansin ang likas na talento ni Alvin. Sayang talaga kung kailangan natin siyang patayin. Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, bahagyang nagbago ang kanyang opinyon. Ama. Nang marinig ni Joff ang kanyang mga salita, agad siyang nabalisa. Batay sa mga salita ng kanyang ama, tila wala siyang pusong maghayganti kay Alvin. Paanong hindi siya makakaramdam ng pagkabalisa? Joff, huwag kang mag-alala. Sinaktan na niya ang ating Dalton clan sa pagtrato sa iyo ng ganito. Kahit na mahal namin ng lolo mo ang isang henyo, walang paraan na papasukin natin siya sa Dalton clan. Walang alinlangan na ang ganitong henyo ay isang nakatagong panganib sa atin kung hindi siya papasok sa ating Dalton clan. Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Dapat nating alisin ang ganoong nakatagong panganib. Kailangan natin siyang patayin bago siya lumaki sa kanyang buong potensyal. Nang marinig ni Joff kung gaano katatag ang mga salita ni Delmar, nakahinga siya ng maluwag sa loob. Ang mga bagay ay umuunlad sa direksyon na kanyang inaasahan. Pare, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Natigilan si Joff na tila may naalala siya habang nagtanong, nagustuhan ba talaga ni Lord Mansion Master ang kanyang likas na talento at gusto siyang tanggapin bilang isang disipulo. Joff, hindi ako magsisinungaling sa iyo. May 80% na posibilidad na kunin ni Lord Mansion Master si Alvin bilang direktang disipulo niya pagkatapos mong lahat ay lumabas sa St. Marshall Secret Zone. At saka, baka ito na ang huling disipulong tatanggapin niya. Mataimtim na sagot ni Delmar. Huling disipulo. Nang pumasok sa tainga ni Delmar ang mga salita ni Delmar, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang huling disipulo ng Lord Mansion Master. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ama. Hindi niya kaya. Hindi natin siya papayagang maging huling disipulo ni Lord Mansion Master. Si Joff ay ganap na nagpanik. Naiisip niya kung paano mapapalitan ng titulo ng pangalawang henerasyon na pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Mansion ang may-ari kay Alvin kung siya ang naging huling disipulo ng Lord Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Bukod dito, sa kanilang pagtatalo, papayagan ba siya ni Alvin na umalis ng ganoon kadali? Joff, huwag kang mataranta. Nang makita ni Delmar kung gaano natarante si Joff, tiniyak niya ito. Kahit na gusto ni Alvin na maging direktang disipulo ni Lord Mansion Master o ang kanyang huling disipulo, ang lahat ng ito ay magpapasya lamang pagkatapos ninyong lahat ay lumabas mula sa St. Marshall Secret Zone. Ngayon, pumunta at hanapin ang inyong dakilang senior brother at sabihin sa kanya na kailangan ko ang kanyang presensya. Mayroon akong sariling mga plano. Oo, ama. Bagamat hindi alam ni Joff kung ano ang mga plano ng kanyang ama, masunurin pa rin siyang nagtungo upang hanapin ang kanyang dakilang nakatatandang kapatid. Ang great senior brother ni Joff ay ang pinakamatandang disipulo sa ilalim ng utos ni Delmar. Kasabay nito, pumangatlo rin siya sa Mystical Sky Ranking. Katulad ni Gory, isa siyang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Naturally, kahit na siya ay isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage din, ang kanyang katapangan ay mas mababa kumpara kay Gory. Ang great senior brother ni Joff ay tinawag na Wami. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may compact build. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla, at mayroon siyang isang pares ng makapal na kilay na nagpapahanga sa kanya. Hiniling ni Master ang presensya ko. Nang malaman ni Wami na hinahanap siya ni Delmar, hindi siya nang ahas na manligaw at agad na itinigil ang kanyang cultivation para sundan si Joff para makita si Delmar. Habang naglalakbay, tinanong niya, Little Junior Brother, alam mo ba kung bakit ako hinahanap ni Master? Great Senior Brother,
sa tingin ko hiniling ni Itay ang presensya mo dahil gusto niyang maghiganti ka para sa akin, sagot ni Joff. Anong nangyari? Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Wami habang nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Kung iisipin, may nangahas talagang mangbuli sa kanyang little junior brother. Ang katapangan ng taong iyon. Bilang pinakamatandang alagad ni Delmar, ang paggalang ni Wami kay Delmar ay umabot na sa antas kung saan sinasamba niya si Delmar na parang isang Diyos. Dahil dito, palagi niyang pinagmamasdan si Joff, ang nag-iisang anak na lalaki ni Delmar, at itinuring siyang biolohikal niyang nakababatang kapatid. Nang marinig niya na si Joff ay binubuli, at ang bagay na ito ay ipinaalam pa sa kanyang amo, paanong hindi siya magagalit. Matapos pakinggan ang kwento ni Joff, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Wami. Narinig ko na rin ang tungkol kay Alvin. Noong una, akala ko ang ating Mystical Sky Mansion ay magkakaroon ng isang kahangahangang tao, ngunit hindi sumagi sa isip ko na napakayabang niya. Kung siya ay lumago sa kanyang buong potensyal sa hinaharap, maaaring hindi rin ito magandang bagay para sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, halatang may relasyon si Gory sa kanya dahil nahirapan ako sa presensya ni Gory. Sa pamamagitan ng pagtatanggol niya sa akin. Lumipat. Bagamat gusto ni Wami na turuan ng leksyon si Alvin at maghiganti para sa kanyang junior brother, hindi siya makakagawa ng hakbang kung si Alvin ay nasa ilalim ng proteksyon ni Gory dahil hindi siya katapat ni Gory. Great senior brother, napag-isipan ko na ito. Gayunpaman, dahil hiniling ni tatay na makita ka, sigurado akong may plano siya. Naisip na ni Joff ang mga bagay na sinabi ni Wami. Gayunpaman, pinili niyang maniwala sa kanyang ama. Sige, naniniwala ako kay Master. Tumanggaw si Wami. Naniniwala siya sa kanyang amo nang walang pasubali. Guro. Gayunpaman, nang si Wami ay sumama kay Joff upang makita si Delmar, nang yumuko siya kay Delmar, isang bahagyang nagmamadaling boses ang umalangaw mula sa labas bago pa man makasagot si Delmar. Lord Vice Mansion Master, Lord Mansion Master ay nangangailangan ng iyong presensya kaagad. Sabi ng boses. Nang marinig ito, masasabi ng isa na ito ay apurahan. Dahil dito, umalis kaagad si Delmar. Gayunpaman, bago siya umalis, hindi niya nakalimutang tingnan sina Wami at Joff. Wami, Joff, hintayin mo ako sa pagbabalik ko. Pupuntahan ko muna si Lord Mansion Master. 1761. Oo, Master. Oo, Ama. Matapos mapanood ni Wami at Joff si Delmar, masunurin silang naghintay sa tirahan ni Delmar para sa kanyang pagbabalik. Naghintay sila hanggang sa lumipas ang isang buong hapon. Gayunpaman, pareho silang hindi naglakas loob na magreklamo. Nang lumubog na ang araw, at sumapit ang gabi, sa wakas ay bumalik si Delmar. Pagbalik niya, as usual ang ekspresyon niya. Walang kagalakan o galit na makikita sa kanyang mukha. Pare, sa wakas nakabalik ka na. Nang makita ni Joff na sa wakas ay bumalik na si Delmar, natuwa siya. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo pinaplano na hayaan ang great senior brother na makipag-ayos kay Alvin para sa akin? Isantabi muna ang usapin ni Alvin. Si Joff na nasa sabik ay nakuha lamang ito bilang tugon. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Delmar sa kanyang bibig, hindi na siya nag-abala kay Joff na may dismayadong ekspresyon sa kanyang mukha. Agad siyang tumingin kay Wami. Wami, wala nang usapan. Pwede ka nang bumalik sa ngayon. Oo, Master. Bagamat walang kaalam-alam si Wami kung ano ang nangyari upang iwaksi ng kanyang amo ang ideya ng pakikitungo kay Alvin, nakinig pa rin siya sa kanyang amo. Agad siyang umalis sa kanyang sariling tirahan sa main mansion pagkatapos niyang tumugon kay Delmar. Nang makaalis si Wami, ibinuka ni Joff ang kanyang bibig para magsalita, ngunit bago pa siya makapagsalita, naputol na siya ng titig ni Delmar. Si Joff ay hindi isang tanga. Natural, alam niyang may pag-aalinlangan ang kanyang ama ngayon. Ilang saglit, masunurin lang siyang tumahimik. Gayunpaman, may bakas ng kuryosidad at kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi na nakapagpigil si Joff matapos niyang hintayin na mawala ang silhouette ni Wami. Tumingin siya kay Delmar at nag-aalalang nagtanong, pare, ano ang problema? Pinalis mo pa nga ang dakilang kapatid na senior. Higit pa rito, bakit natin iwawaksi ang bagay tungkol kay Alvin sa ngayon?
Pinahiya niya ako sa publiko. Katumbas iyon ng pagpapahiya sa iyo, ama. Joff, alam kong lubusan mong kinasusuklaman si Alvin, at sa totoo lang, hindi ko siya gustong patayin. Umiling si Delmar bago nagtanong, alam mo ba kung bakit bigla akong hiniling ni Lord Mansion Master na makita ko siya? Huwag mong sabihin sa akin na dahil ito kay Alvin. Nang marinig ang mga tanong ni Delmar, naging dismayado ang ekspresyon ni Joff. Huwag mong sabihin sa akin na talagang nag-utos si Lord Mansion Master na protektahan si Alvin at sinabihan kang huwag alam sa bagay na iyon. Hindi iyon. Umiling si Delmar. Hiniling sa akin ni Lord Mansion Master na makita siyang nagmamadali ay dahil sa Rising Sky Mansion. Gayunpaman, si Alvin ay nakakuha ng maraming kredito sa bagay na ito. Kung ang Dalton clan ay magpapahirap para kay Alvin sa sandaling ito, si Lord Mansion Master ay hindi magiging masaya tungkol dito. Bago ako bumalik, napag-usapan ko na ito sa iyong lolo. Hindi namin ilalagay ang lahat ng bagay sa Rising hanggang sa sandaling iyon. Alvin. Inasikaso ang mansion. Lolo. Alam din niya ang tungkol dito. Ang mga mata ni Joff ay kasing laki ng mga platito. Nang ipinatawag ako ni Lord Mansion Master ngayon, ang iyong lolo at ilang Vice Mansion Masters ay ipinatawag din. Natural, nandoon din si Gerald at ang kanyang anak, sagot ni Delmar. Nandoon din si Gory. Kumunat ang noo ni Joff. Bagaman hindi ko alam kung ano ang planong gawin ng Mystical Sky Mansion sa Rising Sky Mansion dahil ipinatawag ni Lord Mansion Master ang dalawang dakilang guardians ng ating Mystical Sky Mansion at ang iilang Vice Mansion Masters, sigurado akong hindi ito maliit na bagay. Gayunpaman, ano ang karapatan ni Gory na naroon din? Ito ay dahil si Gory ang nagpaalam kay Gerald tungkol sa bagay na iyon. Noon lamang nagpunta si Gerald at iniulat ito kay Lord Mansion Master, sagot ni Delmar. Pare, ang tagal mo nang nag-usap, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari. Ano ang dahilan kung bakit mo ipinagpaliban ang pakikitungo kay Alvin? Curious na tanong ni Joff. Talagang hindi niya maisip kung ano ang ginawa ni Alvin para marating ito. Ganito. Bagamat sinabi ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion kay Delmar at sa iba pa na ilihim ang bagay na ito, iba si Joff kay Wami. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Delmar. Dahil dito, hindi nilayo ni Delmar na itago ang katotohanan sa kanya. Sinabi niya kay Joff kung paano nilinang ni JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ang isang mataas na uri ng Devil Dao Cultivation Method. Soul Congregation Technique. Reincarnation. High-grade Devil Dao Cultivation Method. Bumilis ang paghinga ni Joff nang marinig niya ito. Kung kaya niyang linangin ang ganoong Devil Dao Cultivation Method, maitataas din niya ang kanyang lakas sa maikling panahon, tama ba? Baka posible pa na malampasan niya si Alvin. Pagkatapos ng lahat, si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay naabot ang rurok ng Refined Saint Stage mula sa Early Refined Saint Stage sa loob lamang ng isang taon dahil nakuha niya ang Devil Dao Cultivation Method na iyon. Kung kaya kong linangin ang Devil Dao Cultivation Method na iyon, hindi magiging problema para sa akin na makapasok sa Eminent Stage sa loob lamang ng isang taon. Malaki ang tiwala ni Joff tungkol dito. Nang makita ni Delmar na lumiwanag ang mga mata ng kanyang anak, paanong hindi niya malalaman ang kanyang iniisip? Agad niyang pinaalalahanan siya, okay lang kung ang Devil Dao Cultivation Method na iyon na nilinang ni JC ay isang normal na paraan. Siguradong magkakaroon ka ng pagkakataon na linangin ito. Gayunpaman, kung si JC ay naigalinang ng isang masama at hindi makataong Devil Dao Cultivation Method, hinding-hindi papayag si Lord Mansion Master na linangin ito ng sinuman. Tumanggaw si Joff, ngunit iba ang sinabi ng kanyang puso. Wala akong pakialam kung ito ay hindi makatao o masama basta't maaari akong makakuha ng kapangyarihan. Paano kung lahat ng tao sa mundong ito ay kailangang mamatay kung kaya kong itaas ang aking lakas at malampasan si Alvin? Ito ang totoong naisip ni Joff. Hanggat maaari niyang itaas ang kanyang cultivation base, hindi siya nag-aalala tungkol sa mga diskarte o mga kahihinatnan. Pare, ano ang plano ninyong lahat ngayon?
Nagsimulang magkaroon ng mapag-imbot na pag-iisip si Geoff tungkol sa Devil Daw cultivation method na nilinang ni JC. Dahil dito, patuloy siyang nagtatanong tungkol sa bagay na iyon at nang sila ay pupunta sa Rising Sky Mansion para agawin ang Devil Daw cultivation method ni JC. Hindi pa sinabi ni Lord Mansion Master kung ano ang dapat nating gawin sa ngayon. Malamang na kailangan naming maghintay hanggang lumabas kayong lahat mula sa St. Martial Secret Zone. Saka lang magiging malaya ang Lord Mansion Master, sagot ni Delmar. Plano ni Lord Mansion Master na personal na gumawa ng hakbang. Nagulat si Geoff. Sa katunayan, ang Mansion Master ng kanilang Mystical Sky Mansion ay hindi personal na gumawa ng hakbang sa loob ng maraming taon na ngayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, personal siyang gagawa ng hakbang. Ang kabilang partido ay ang Rising Sky Mansion kaya kung hindi sasali si Lord Mansion Master, makakaranas tayo ng matinding pagkatalo kahit na manalo tayo. Ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay hindi mas mababa sa iyong lolo. Sa ating Mystical Sky Mansion, tanging si Lord Mansion Master lang ang makakalaban sa kanya, muling sagot ni Delmar. Ang kapangyarihan ng isang fourth-rate na puwersa ay medyo pambihira rin. Higit pa rito, bagamat ang Rising Sky Mansion ay isang fourth-rate na puwersa lamang ngayon, ito ay dating isang quasi-third-rate na puwersa pagkatapos ng lahat. Ang nasabing puwersang pang-apat na antas ay, natural, mas malakas kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong puwersang pang-apat na antas. Geoff, alam kong galit ka kay Alvin, ngunit hindi ngayon ang tamang panahon para makipag-usap sa kanya. Kung gusto mo siyang harapin, mas mabuting maghintay hanggang sa malutas ang usapin sa Rising Sky Mansion, babala ni Delmar kay Geoff habang nakatingin sa kanya. Pare, natatakot akong kunin na ni Lord Mansion Master si Alvin bilang kanyang direktang disipulo o kanyang huling disipulo kung hihintayin natin iyon. Hindi ba't sinabi mo nang mas maaga sa iyong sarili na malaki ang posibilidad na kunin ni Lord Mansion Master si Alvin bilang kanyang direktang disipulo o ang kanyang huling disipulo pagkatapos nating lumabas sa St. Martial Secret Zone? Nang marinig ni Geoff ang mga salita ni Delmar, agad siyang nataranta. Geoff, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit pagkatapos na lumabas kayong lahat mula sa St. Martial Secret Zone, ang unang prioridad ng Lord Mansion Master ay hindi ang kunin si Alvin bilang isang disipulo o huling disipulo kundi ang pumunta sa Rising Sky Mansion upang agawin ang Devil Daw cultivation method na ginawa ni JC, ang Young Master of Rising Sky Mansion, ang kanyang master ni Delmar Dalton. Tumango si Geoff. Medyo gamaan ang pakiramdam niya ngayon. Bukod dito, kahit na si Alvin ay talagang maging direktang disipulo o huling disipulo ni Lord Mansion Master, huwag mong sabihin sa akin na mananatili si Lord Mansion Master sa tabi niya sa lahat ng oras upang protektahan siya. Hanggat siya ay maglakas loob na lumabas mag-isa, magiging kasing dali ng pumatay ng manok para patayin siya ng Dalton clan. Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, ang kanyang tono ay napuno ng kumpiyansa. Ngayong nakuha ko na ang iyong mga salita, hindi na ako nag-aalala, ama. Pinatahimik ni Geoff ang kanyang isip. Sige. Geoff, ang dapat mong isipin ngayon ay hindi ang iyong galit kay Alvin. Sa halip, dapat mong ihanda ang iyong sarili. Papasok ka na sa St. Martial Secret Zone sa loob ng 10 araw. Sana ay maunawaan mo ang isang mataas na grado na Divine Ability Relic, at kung mapagtagumpayan mong makapasok sa Divine Saint Stage sa hinaharap, magkakaroon ka ng susunod na pagkakataon sa pagiging master ng ating Divine A at magkakaroon ka ng pagkakataong maging master na iyon. Mystical Sky Mansion, sabi ni Delmar habang nakatingin kay Geoff ng may pag-asa, walang ibang nakakamit nito sa ating Dalton clan, sana ay ikaw ang maging unang tao sa Dalton clan na makabisado ang Divine Ability Relic sa loob ng St. Martial Secret Zone pagkatapos makapasok sa Divine Saint Stage. Ama, magsisikap ako at hindi kita pababayaan, time na pangako ni Geoff. Bukod sa iyo, may 4 na tao mula sa Dalton clan na nakakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa Early Refined Saint Stage lang. Hindi niya ninais na makaligtaan ng kanyang anak ang isang mataas na grado ng Divine Ability Relic para sa kapakanan ng iba. Naiintindihan, ama.
Sa totoo lang, hindi na kailangan ni Delmar na paalalahanan siya dahil si Geoff ay orihinal na makasarili na tao na gagamit ng walang prinsipyong pamamaraan para makuha ang gusto niya. Natural, hindi alam ni Alvin na habang naglilinang siya habang naghihintay na magbukas ang St. Marshall Secret Zone, naligtas siya dahil kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, na nilinang ang Devil Daw cultivation method. Naturally, kahit na si Wami, ang pinakamatandang direktang disipulo ni Delmar, ay kumilos, maaaring hindi niya magawang mahirapan si Alvin dahil dala niya ang Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, kahit nataglay niya ang Jasper Celestial Sword, hindi siya nang ahas na gamitin ito sa harap ng iba. Ang tukso ng Jasper Celestial Sword ay hindi mas mababa sa Devil Seal Tablet. Maliban kung siya ay nasa bingit ng kamatayan, hindi niya ilalabas ang Jasper Celestial Sword sa harap ng ibang tao. Nang hindi ginagamit ang Jasper Celestial Sword, hindi siya katugma ni Wami. Marahil ay hindi maglalakas loob si Wami na patayin siya dahil natatakot siyang lumabag sa panuntunan ng Mystical Sky Mansion, ngunit maaari pa rin niya itong masugitan ng husto. Kung siya ay malubhang nasugatan, ito ay makakaapekto sa kanyang mga kakayahan. Bukod dito, maaaring makaapekto ito sa kanyang mga nadagdag kapag pumasok siya sa St. Marshall Secret Zone. 1762. Sa sumunod na 10 araw, ang nakakagulat na balita ay dumaan sa buong Mystical Sky Mansion 7 Palace at sa buong Mystical Sky Mansion. Ang tunay na pinagmulan sa katawan ni Alvin at ang teritoryo na pinagkadalubhasaan niya ay kapareho ni Photon na lumitaw noong Rising Sky ranking battle sa distrito ng Rising Sky Mansion. Hindi lang iyon, si Photon talaga ang kanyang nakatatandang kapatid. Nakalusot siya sa Divine Saint Stage at nagpunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kumalat ang balita na parang apoy sa Mystical Sky Mansion. Lahat na wala sa closed-door cultivation ay nabigla dito. Nang maglaon, nagsimulang magduda ang mga tao sa kredibilidad ng balita. Gayunpaman, sa mga testimonya mula sa Sky Hurdle Mansion at Raging Wave Mansion ng mga disipulo, nakakuha sila ng kumpirmadong sagot. Agad na nagkagulo ang Mystical Sky Mansion. Narinig mo ba? Si Alvin talaga ang junior brother ni Photon. Totoo ba? Siyempre, totoo. Pinag-uusapan na ng buong mansyon ngayon. Hindi nakapagtataka na ang isang halimaw na tulad ni na Photon at Alvin ay sunod-sunod na lumitaw sa lower province ng Dao Marshall Saint Land sa loob lamang ng ilang taon. Ang nangyari, sila ay mga disipulo ng iisang master. Bukod dito, narinig ko na ang Panginoon ni Alvin at Photon ay talagang isang powerhouse mula sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Photon sa upper province ay para hanapin ang kanyang amo. Si Alvin ay pupunta rin sa upper province para hanapin ang kanyang master. Ano? May master na si Alvin. Ang ganitong mga talakayan ay maririnig sa Mystical Sky Mansion. Si Alvin talaga ang nakababatang kapatid ni Photon. Matapos malaman ang tungkol sa balita, agad na hinanap ni Felina si Alvin. Gayunpaman, natuklasan niyang nasa closed-door cultivation siya sa ngayon. Wala siyang ibang magawa kundi pigilan ang kanyang curiosity sa ngayon. Tumalikod siya at umalis. I guess I can only ask him kapag bukas na ang St. Marshall Secret Zone. Si junior brother Alvin ay talagang junior brother ni Photon. Si Paul ay labis na namangha. May master na si Alvin. Si Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace, ay sumimangot. Alam niyang ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay may intensyon na kunin si Alvin bilang kanyang huling disipulo. Gayunpaman, kapag kumalat na ang balitang ito, maaaring balewalain ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ang ideya. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit gustong kunin ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion si Alvin bilang kanyang disipulo ay dahil umaasa siyang palalakasan ni Alvin ang Mystical Sky Mansion at gagana para sa ikabubuti ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, nalaman nila na pupunta si Alvin sa Upper Province para hanapin ang kanyang amo tulad ni Photon. Dahil dito, walang dahilan para manatili si Alvin sa Mystical Sky Mansion at akayin ito sa kaluwalhatian. Bukod dito, malamang na isa sa alang-alang ng Mansion Master na si Alvin ay mayroon ng master, at ang kanyang master ay isang powerhouse mula sa Upper Province bukod pa doon.
Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, malamang na hindi niya kukunin si Alvin bilang kanyang direktang disipulo, lalo na ang kanyang huling disipulo. Sayang. Siya ay isang pambihirang henyo. Napabuntong hininga si Steven. Natagpuan ito ni Steven na kaawa-awa, ngunit may isang taong tumabi sa kanilang sarili sa tuwa. Pare, narinig mo ba? Si Alvin ay talagang nakababatang kapatid ni Photon. At saka, mayroon na siyang master mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Mukhang hindi na siya kukunin ni Lord Mansion Master bilang disipulo. Matapos marinig ni Geoff ang balita, agad niyang hinanap ang kanyang ama, si Delmar. Hindi ako makapaniwala na ang Alvin na ito ay talagang may master mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Tiyak na napakalakas ng kanyang amo. Kung hindi magiging posible para sa kanya na mag-alaga ng dalawang henyo ng sabay. Emosyonal na bumantong hininga si Delmar. Paano kung ang kanyang amo ay isang powerhouse mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land? Hanggat tinatakpan natin ng maayos ang ating mga track, hindi malalaman ng kanyang amo. Ngumuso si Geoff habang kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Talaga. Tumango si Delmar. Pagkatapos malutas ang usapin ng Rising Sky Mansion, aayusin ko na mapatay si Alvin. Sa oras na iyon, gagawin nating parang nawawala siya. Walang sino man ang magsasagawa ng masusing imbestigasyon para sa isang taong hindi tunay na tapat sa ating Mystical Sky Mansion, pagkatapos ng lahat, gaano man kataas ang kanyang likas na talento. Sa oras na iyon, kahit na umalis ang kanyang amo sa Upper Province at pumunta sa Lower Province, matagal na sanang lumipas. Kahit na gusto ng kanyang amo na mag-imbestiga, wala siyang makikita kahit isang clue. Ngumiti ng masama si Geoff. Natural, hindi alam ni Alvin ang kaguluhan sa Mystical Sky Mansion at ang masasamang plano ng mag-amang Dalton. Sa wakas ay umalis si Alvin sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at bumalik sa kanyang silid sa araw na bubuksan ang St. Marshall Secret Zone. Binuksan niya ang kanyang pinto at lumabas. Sa wakas ay nakalabas ka na sa iyong closed-door cultivation. Sa sandaling lumabas si Alvin, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Nang hindi tumitingin, alam niyang si Felina iyon. Kaya maaga. Tumingin si Alvin kay Felina at ngumiti habang binabati siya. Tiningnan ni Felina ang araw ng umaga na kasisikat pa lang sa abot tanaw habang sinasagot niya si Alvin, hindi na maaga. Matagal nang sumikat ang araw. Ay, oo. Biglang naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang kumikinang ang kanyang mga mata. May kumakalat na balita sa Mystical Sky Mansion kamakailan, at nagdulot ito ng kaguluhan. May chismis na ikaw ang nakababatang kapatid ni Photon. At saka, mayroon kang master sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Totoo ba ito? Tama iyan. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, tumango siya. Bakit hindi ka nagulat? Don't tell me alam mo na ang kumakalat na balita sa Mystical Sky Mansion. Hindi ka ba nasa closed-door cultivation nitong 10 araw? Naguguluhan si Felina. Nagkibit balikat si Alvin habang walang pakialam na sumagot, hindi ko alam na kumalat na ang balita ito sa Mystical Sky Mansion, ngunit dahil may nalaman na, ilang oras na lang bago ito lumabas. Noong isang araw, sinabi niya ito kay Finch dahil gusto niyang ipakalat niya ang balitang ito. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang hilingin sa kanya ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na maging disipulo niya. Hindi lang iyon, ngunit gusto rin niyang malaman ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na hindi siya magtatagal sa Mystical Sky Mansion. Sa huli ay aalis siya at tatango sa Upper Province para hanapin ang master na kanyang binubuo. Natural, peke ang usapin ng kanyang amo, ngunit totoong ang balak niyang pumunta sa Upper Province. Sa halip na pumunta doon upang hanapin ang kanyang amo, hahanapin niya ang kanyang kasintahang si Kelly, at ang kanilang anak. Paano ka mananatiling kalmado? Hindi ka ba nabalisa? Nang makita ni Felina ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Alvin, lalo siyang naguluhan. Bakit naman ako magagalit? Tanong ni Alvin, nalilito. Ikaw. Nang marinig ni Felina ang kanyang mga salita, sa sobrang inis niya ay tinapakan niya ang kanyang mga paa.
Hindi mo ba alam na bago ito, maraming tao ang nagsasabi na pagkalabas natin sa St. Marshall Secret Zone, malamang nakunin ka ng Lord Mansion Master bilang kanyang direktang disipulo o kanyang huling disipulo. So, tanong muli ni Alvin. Hindi mo ba alam na kapag may balita kang may master at sa huli ay aalis ka na papuntang Upper Province ay makakaapekto sa desisyon ng Lord Mansion Master? Marahil, gusto kanyang kunin bilang direktang disipulo niya o huling disipulo. Baka gusto pa niyang maging susunod na Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, dahil kumalat na ang balitang ito, tiyak na tatanggihan niya ang ideya. Nang makita ni Felina na si Alvin ay nakasuot pa rin ng walang pakialam na ekspresyon pagkatapos niyang magsalita, siya ay natahimik. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng kaunting pagsisisi? Walang dapat pagsisihan. Umiling si Alvin. Totoo ang balitang ito. Hindi man ito kumalat ngayon, lalabas din ito sa bandang huli. Sa oras na iyon, natatakot ako na baka maging magulo ang mga bagay kung kinuha na ako ng Mansion Master bilang direktang disipulo niya. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, tumahimik si Felina. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinitigan niya si Alvin gamit ang kanyang maningning na mga mata na para bang nakatitig siya sa isang halimaw. Anong tinitingin-tingin mo? Sumimangot si Alvin. Hindi siya sanay na tinatitigan ng ganoon, at hindi rin siya komportable. Sinisikap ko lang na malaman mo. Para isipin na ayaw mong maging direktang disipulo ng kahangahangang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Sagot ni Felina. Di ba sabi mo may master ako sa Upper Province? Don't tell me sa tingin mo mas mababa ang master ko sa Mansion Master. Nagkibit balikat na tanong ni Alvin. Walang salita si Felina para pabulaanan ang mga salita ni Alvin. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang Panginoon ni Alvin, sa katotohanang nagawa niyang pangalagaan ang dalawang henyo dahil ang ibig sabihin ng kanyang mga disipulo ay hindi siya isang ordinaryong tao. At least, mas malakas siya kaysa sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion sa mga tuntunin ng pag-aalaga ng mga disipulo. Matapos maalala ni Felina ang pangunahing paksa, mabilis niyang sinabi, sige, iwanan na natin ang paksang ito. Oras na para magtipon tayo kasama ang iba sa summit. Tara na. Tumango si Alvin bilang tugon bago tumungo sa summit ng Heaven Palace kasama si Felina. Pagdating nila sa summit, napansin ni Alvin na sila ni Felina ay medyo huli na dahil ang iba pang 8 tao ay dumating na. Alvin. Matapos lumitaw si Alvin, si Geoff na kabilang sa 8 tao ay agad na inilipat ang kanyang tingin kay Alvin. Malamig ang kanyang tingin. Kitang-kita ng isa ang puot sa kanyang mga mata. Naturally, napansin ni Alvin ang punong-puno ng puot ni Geoff, ngunit hindi niya ito pinansin. Noon man o ngayon, hindi niya kailanman sineseryoso si Geoff. Sa kanyang opinyon, tinatitigan lang siya ni Geoff. Lalabas sana si Geoff para labanan si Alvin kahit alam niyang hindi siya kalaban nito kung alam niya kung ano ang iniisip ni Alvin. Sa summit, bukod sa 10 mga disipulo ng Heaven Palace na kwalipikadong pumasok sa St. Marshall Secret Zone, marami rin ang mga tao doon. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng Heaven Palace. Whoosh! Whoosh! Walang babala, 2 tunog ng hangin sumisipol sa hangin mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, 2 pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin at ng iba pa. Sila ay walang iba kundi sina Steven at Paul. Pagkalabas nilang 2, sabay-sabay nilang inilipat ang kanilang mga mata sa kabilang panig ng langit. Maligayang pagdating, Lord Palace Master. Pagkatapos, sabay na yumuko sina Steven at Paul sa direksyong iyon. Parehong puno ng paggalang ang kanilang mga tono. Maligayang pagdating, Lord Palace Master. Sa sandaling ito, ang mga taong naruroon sa pinangyarihan ay nagsimula na ring mapagtanto kung ano ang nangyayari at sunod-sunod na yumuko sa direksyong iyon. Ang Palace Master of Heaven Palace. Nakataas ang isang kilay ni Alvin habang nakatingin sa malayong kalangitan. Kahit na matagal na siyang nasa Heaven Palace, hindi pa niya nakilala ang Palace Master of Heaven Palace noon. 1763. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Alvin, sa wakas ay lumitaw ang isang figure sa kalangitan. Ang Palace Master of Heaven Palace ay isang matandang lalaki na may katamtamang pangangatawan.
Bukod sa mapuputing kilay niya, may tuft din siyang goatee. Siya ay may isang mabait na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang hindi siya isang simple na tila siya. Ang Palace Master of Heaven Palace na nakasuot ng mahabang gray na roba ay tumayo habang hinahampas siya ng simoy ng hangin. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang kanyang damit. Ikaw si Alvin. Sa ilalim ng maingat na tingin ng iba, ang Palace Master of Heaven Palace ay tumingin kay Alvin. Baka sa kanyang maningning na mga mata ang init habang nakatingin sa kanya. Palace Master. Bahagyang tumango si Alvin. Hindi masama. Tumango ang Palace Master of Heaven Palace habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo bago siya mahinahong ibinalita, dahil lahat ay nandito, gawin natin ang ating paglipat. Sabay-sabay, sa ilalim ng patnubay ng Palace Master of Heaven Palace, Vice Palace Master Stephen, at ang kanyang disipulo, si Paul, Alvin, at ang iba pa ay sumunod na malapit sa likuran nina Stephen at Paul habang sila ay patungo sa main mansion. Ang pasukan ng St. Marshall Secret Zone ng Mystical Sky Mansion ay nasa main mansion. Mukhang mataas din ang pagpapahalaga ni Lord Palace Master kay Alvin. Tama. Napakaraming disipulo ng Heaven Palace, ngunit si Alvin lang ang binati niya. Hindi man lang siya nakialam sa iba, kasama na si Geoff. Tulad ng inaasahan mula sa pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa ating Mystical Sky Mansion. Siya ay talagang pambihira. Hindi lamang ang mga disipulo ng Heaven Palace na dumating upang panoorin ang kasiyahan sa tuktok ng Heaven Palace ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili, ngunit marami sa mga disipulo ng Heaven Palace na papunta din sa main mansion ay nagbubulungan din sa kanilang mga sarili. Nang marinig ng iba ang diskusyon, hindi sila naapektuhan. Gayunpaman, naging malungkot ang ekspresyon ni Geoff. Siya, si Geoff, ay anak ng Vice Palace Master ng Mystical Sky Mansion kung tutuusin. Ang kanyang lolo ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Kung dati, lahat ng tao ay nasa kanya dahil siya ang espesyal at may pribilehiyo. Gayunpaman, pagkatapos na lumitaw si Alvin, siya ay naging isang tao na hindi pinansin ng lahat. Para sa isang taong mayabang gaya niya, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, nang tumingin si Geoff kay Alvin, tumindi ang puot sa kanyang mga mata. Bagamat hindi nag-abala si Alvin sa titig ni Geoff, nararamdaman pa niya ito. Para sa kanya, ang kasalukuyang Geoff ay parang isang baliw na aso sa tabi ng kalsada na basta-basta makakagat ng mga tao. Hindi siya yumuko ng napakababa upang makaganti sa isang baliw na aso. Mapalad na si Geoff ay hindi alam ang iniisip ni Alvin. Kung hindi, sa sobrang galit niya ay baka magsuka siya ng 3 litro ng dugo. Sa patnubay ng Palace Master of Heaven Palace, dumating si Alvin at ang iba pa sa isang malawak na espasyo sa likod ng main mansion. Pagdating nila, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na dumating kanina. May impresyon si Alvin sa taong nakatayo sa likod ng taong nangunguna. Ito ay walang iba kundi ang Vice Palace Master ng Yellow Palace. Senior Brother Brooks, maagang nandito ang Heaven Palace mo. Hindi na kailangang hulaan ang pagkakakilanlan ng taong nangunguna. Madaling masasabing ito ang Palace Master ng Yellow Palace. Nang makita niya ang grupo ng mga tao mula sa Heaven Palace, nagkusa siyang batiin muna sila. Ang taong binati niya ay walang iba kundi si Louis Brooks, ang Palace Master of Heaven Palace. Junior Brother Coulter, mas nauna pa sa amin ang Yellow Palace mo. Nakaharap kay Prescott Coulter, ang Palace Master ng Yellow Palace, si Louis ay ngumiti ng walang pakialam. Siguro ito si Alvin, tama ba? Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, at ngayon na sa wakas ay nakilala na kita, kailangan kong sabihin na isa ka talagang lalaking may kapansin-pansing hitsura, maya-maya, nalipat ni Prescott ang kanyang atensyon kay Alvin. Bagamat hindi pa niya nakita si Alvin noon, nakita na ng Vice Palace Master na nakatayo sa likuran niya si Alvin dati. Madali niyang matukoy kung sino si Alvin mula sa Vice Palace Master. Salamat sa iyong papuri, Palace Master Coulter. Ang kabilang partido ay ang Palace Master ng Yellow Palace kung tutuusin. Dahil dito, naging magalang si Alvin at ngumiti bilang tugon. Nang makita ito ni Geoff, nagseselos siya kaya namumula agad ang kanyang mga mata.
Sa anumang kaso, siya, si Joff, ay anak ng Vice Palace Master at apo ng Guardian. Gayunpaman, ang Palace Master ng Yellow Palace ay tila hindi niya ito napansin. Sa halip, binibigyang pansin niya ang isang batang taga-bayan na lumitaw ng wala saan. Bagamat nagalit si Joff sa aksyon ng Palace Master ng Yellow Palace, sa halip ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Alvin. Hindi lamang ang Palace Master ng Yellow Palace ang pinuno ng isa sa mga palasyo sa Mystical Sky Mansion, ngunit isa rin siyang Vice Mansion Master. Siya ay hindi sa anumang paraan mas mababa sa kanyang ama sa mga tuntunin ng posisyon. Hindi lamang iyon, ngunit ang posisyon ng kanyang ama ay talagang mas mababa kung ang isa ay makapasok dito. Sa Mystical Sky Mansion, ang apat na Palace Masters of the Heaven, Earth, Mystical, at Yellow Palaces ay mga Vice Mansion Masters din. Bukod sa pagprotekta sa Mystical Sky Mansion, kinailangan nilang balikatin ang responsibilidad ng pamamahala sa apat na palasyo. Ang apat na palasyo ang pundasyon ng Mystical Sky Mansion kaya hindi pinahintulutan ang sakuna. Dahil dito, ang mga responsibilidad na ito ay ibinigay sa apat na Vice Mansion Masters na pinakamakay at pinakamakapangyarihan. Ang apat na Palace Masters na ito ay mga tao sa parehong henerasyon ng lolo ni Joff. Kahit na hindi sila kasing lakas ng lolo ni Joff, mas makapangyarihan pa rin sila kaysa sa ama ni Joff. Sa apat na Palace Masters ng palasyo, si Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, ang pinakamay kakayahan at pinakamakapangyarihan. Sa Mystical Sky Mansion, malawak ding kinilala si Louis bilang pang-apat na pinakamakapangyarihang tao sa Mystical Sky Mansion. Ang kanyang husay ay mas mababa lamang sa Mansion Master at sa dalawang dakilang tagapangalaga. Napakasikat mo. Kung iisipin na kahit ang Palace Master ng Yellow Palace ay gagawa ng inisyatiba para batiin ka. Ang boses ni Felina ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Kung noon pa, maasim ang tono ni Felina kapag sinabi niya ang mga ganoong salita. Gayunpaman, sa kasalukuyan, taos-puso siyang masaya para kay Alvin. 10 araw na ang nakararaan, sa tuktok ng Heaven Palace, si Alvin ay tulad ng kanyang anghel na tagapag-alaga habang pinangangalagaan siya nito nang makaharap ang dalawang eminent saint stage powerhouses. Sa sandaling iyon, ang pagkilos ni Alvin ay nakaantig din sa pinakamalambot na lugar sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala pang nakahawak sa lugar na iyon dati. Si Alvin ang unang taong humipo sa lugar na iyon. Marahil, maaaring siya lang ang lalaking makikilala niya na makakaantig sa lugar na iyon sa kanyang puso. Alvin, balang araw, tiyak na papasok ako sa puso mo at magiging babae mo. Bagamat si Felina ay isang prangka na babae, ang kanyang maganda at pinong pisngi ay hindi miwasang mamula kapag ang ideyang ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito. Tinatrato lang niya si Felina bilang isang kaibigan. Maya-maya, ang mga tao mula sa Earth at Mystical Palaces ay sunod-sunod ding dumating at ang dalawang tao na nangunguna ay malinaw na ang Palace Masters ng Earth Palace at Mystical Palace. Pagkarating nila, binati nila ang Palace Masters of Heaven Palace at Yellow Palace bago sila tumingin kay Alvin ng may pagtataka. Na-curious sila tungkol sa Alvin na ito na malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa Mystical Sky Mansion. Ngayong nakita na nila ang tao sa totoong buhay, hindi nila maiwasang isipin kung bakit hindi nakapasok sa kanilang mga palasyo ang isang pambihirang henyo. Nang makita kung paano ang mga Palace Masters mula sa Earth Palace at Mystical Palace ay sabik din na batiin si Alvin, galit na galit si Joff na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Parang sisubog na ang puso niya. May eksaktong 30 tao. Napatingin si Alvin sa mga grupo ng Earth, Mystical, at Yellow Palaces at nakitang mayroong kabuoang 20 Saint Stage Disciples mula sa 3 palasyo. Idinagdag ang 10 tao mula sa Heaven Palace, mayroong eksaktong 30 tao. Sa sandaling ito, ang iba pang mga alagad ng Saint Stage mula sa iba pang 3 palasyo ay pinalaki rin si Alvin. May iba't ibang ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito. Ang iba sa kanila ay maingat, ang iba ay naiinggit at naiinggit. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Habang sabay-sabay na umikot ang Palace Masters ng 4 na palasyo upang tumingin sa malayong kalangitan, lumingon din si Alvin at ang iba pa. Ang malayong kalangitan ay kalmado at tahimik sa simula. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, ang mga ulap ay nagsimulang kumulo. Sa huli, maraming figure ang lumitaw mula dito. Isang tao ang nangunguna habang 4 na tao ang nakasunod sa kanyang likuran. Ang nangunguna ay nakasuot ng mahabang puting damit na may talim ng ginto. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang kutis ay kasing linaw ng jade. Habang lumilipad siya patungo sa kanila, tila nanginginig ang hangin sa paligid. Sa bawat hakbang niya, tila siya ay naglalakad sa isang kalsada na sa kanya lamang. Bukod doon, ang kanyang katawan ay naglabas ng walang katulad na marangal at marilag na aura. Ang aura na ito ay mas malakas kumpara sa 4 na Palace Masters. Ang kanyang anyo ay katulad ng isang hari na umaakyat sa kanyang trono. Hindi na kailangan ng pagpapakilala o pagpapaliwanag, si Alvin at ilang iba pa na hindi pa nakikita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay maaaring hulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Agustin. Bilang pinuno ng isang parang third-rate na puwersa, ang katanyagan ni Agustin ay malawak na kumalat sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Bago dumating si Alvin sa Mystical Sky Mansion, narinig na niya ang tungkol sa kanya at alam niyang isa siyang elite powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Napakalakas niya kaya mas mababa lang siya sa leader ng Mountain Shade Black Market at sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ang gayong tao ay magagawang lindol sa lower province ng Dao Marshall Saint Land sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanyang mga paa. Para sa kadahilanang ito, inalis ni Alvin ang kanyang mapaglarong saloobin at nagpahayag ng tame time na ekspresyon. Gayunpaman, nang makita niya ang isa sa 4 na tao sa likod ni Agustin, hindi niya maiwasang mataranta. Senior Brother Gory. Bakit siya nandito? At saka, sumama pa siya kasama si Lord Mansion Master. Matagal nang napansin ni Alvin bagaman malawak ang paligid, wala siyang ibang nakita. Masasabi niyang pinaghihigpitan ang lugar na ito, at karamihan sa mga tao ay hindi pinapayagan dito. Kung hindi, maraming tao ang darating para manood ng palabas. Hindi niya akalain na makikita niya si Gory dito. Hindi man lang sumagi sa isip niya na sasama si Gory kasama si Mansion Master Agustin. Junior Brother Alvin. Sa sandaling ito, ang voice transmission ni Gory ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga sa isang napapanahong paraan. Senior Brother Gory, bakit ka nandito? At saka, sumama ka pa sa Mansion Master, tanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, bahagyang natigilan. Sumagot si Gory sa pamamagitan ng voice transmission, sa katunayan, lahat ito ay salamat sa iyo. Ako. Nalilito si Alvin. Dahil sa iyong haka-haka tungkol kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, at ang iyong pahintulot na iulat ko ito sa Mansion Master kaya pinayagan niya akong pumunta at manood ng palabas sa araw ng pagbubukas ng St. Marshall Secret Zone, sagot ni Gory sa pamamagitan ng voice transmission. No wonder. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Ha! Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na ang isa sa 3 lalaking sumusunod sa likod ng Mansion Master Agustin ay nakatitig sa kanya ng may masamang tingin. 1764. Sa isang sulyap lang, madaling mahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na nakatitig sa kanya ng may masamang tingin. Ito ay ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Delmar. Siya rin ang ama ni Geoff. Madaling mahulaan ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan dahil ang mga mata ng lalaking ito ay kahawig ng mga mata ni Geoff hanggang 60 hanggang 70%. Imposibleng hindi niya makilala ang taong ito. Ngayong alam na niya ang pagkakakilanlan ng taong ito, hindi na niya nakitang kakaiba ang masamang tingin. Siya at si Geoff ay hindi magkatugma tulad ng tubig at apoy. Natural lang para kay Delmar na ituring siya bilang isang nakakasira ng paningin. Tulad ng para sa iba pang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, mahuhulaan din ni Alvin ang kanilang pagkakakilanlan. Dapat silang 2 pang External Affairs Vice Mansion Masters maliban kay Delmar. May kabuuang 9 na Vice Mansion Master sa Mystical Sky Mansion.
Maliban sa 4 na Vice Mansion Masters na siya ring Palace Masters of Heaven, Earth, Mystical, at Yellow Palace, mayroon pang 5 Vice Mansion Masters na namamahala sa mga panlabas na gawain ng Mystical Sky Mansion. Karaniwan silang nakaistasyon sa labas at paminsan-minsan ay humalili sa pagbalik sa Mystical Sky Mansion ng ilang oras na walang pahinga habang binabantayan din ang main mansion. Si Delmar ay isa sa kanila. Panginoong Mansion Master. Di nagtagal, si Luis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay magalang na yumuko kay Mansion Master Agustin habang ang lahat ay sumusunod sa kanyang pamumuno. Ang ilang mga alagad ng Saint Stage, sa partikular, ay labis na nasasabik na ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig nang malaman nilang ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nauna sa kanila ay ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Matagal silang hindi nanumbalik sa kanilang katinoan. Si Alvin, sa kabilang banda, ay mukhang kalmado kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mansion Master Agustin. Sige. Sa harap ng pagbati ng lahat, walang pakialam na tumango si Agustin sa kanyang ulo bago ibinaling ang kanyang tingin kay Luis. Upang maging eksakto, ang kanyang mga mata ay nasa Luis at ang grupo ng mga tao ng Heaven Palace. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Agustin, sino si Alvin? Sa sandaling magsalita siya, agad niyang hiniling si Alvin. Ang mga mata ng lahat ay agad na lumipat kay Alvin na parang sinusubukan nilang sabihin kay Agustin na ang taong ito ang hinahanap niya. Mansion Master. Lumabas si Alvin at tumango kay Agustin bilang pagbati. Noong nakilala niya si Luis kanina, tinawag niya itong Palace Master. Ngayong nakilala na niya si Agustin, direkta na rin niya itong tinawag bilang Mansion Master. Ito ay isang ugali niya. Sa puso niya, lahat ng nakilala niya ay isang taong gusto niyang lampasan. Dahil dito, nahirapan siyang tugunan ang mga ito ng magalang gamit ang mga titulo tulad ng Panginoon kapag nahaharap sa mga ganitong uri ng tao. Walang babala, si Delmar na nakatayo sa likod ni Agustin ay tumitig kay Alvin ng matalim habang sumisigaw, "How dare you?" Kung nakakamatay lang ang tingin, patay na si Alvin. Alvin, how dare you address Lord Mansion Master sa pamamagitan lang ng Mansion Master? Ganyan ka ba talaga, Kesengit? Sa wakas ay nakahanap si Delmar ng pagkakataon na pahirapan si Alvin sa makatarungang paraan, natural, hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. O baka wala kang iniisip sa ating Panginoong Mansion Master, Alvin? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Delmar sa kanyang bibig, ang buong lugar ay nagkagulo. Maraming tao ang nadama na si Delmar ay naghahanap lamang ng gulo kay Alvin, ngunit katulad din ng maraming tao na siya ay tama rin. Talagang hindi nararapat para kay Alvin na tawagin si Lord Mansion Master bilang tanging Mansion Master. Si Vice Mansion Master Delmar ay ang ama ni Geoff. Hindi magiging maganda para sa kanya kung sinasadya niyang pahirapan ang mga bagay para kay Alvin. Gayunpaman, ngayong nakakuha na siya ng magandang pagkakataon, natatakot akong hindi niya pabayaan ang mga bagay-bagay. Ito ay maaaring ituring na ginagamit ang publiko upang ipaghiganti ang kanyang personal na bagay, tama ba? Hindi naman. Kung tutuusin, talagang hindi nararapat para kay Alvin na tawagin si Lord Mansion Master bilang Mansion Master ng basta-basta. Tama. Si Lord Mansion Master ang pinuno ng ating Mystical Sky Mansion, at talagang walang galang para kay Alvin na direktang tawagin siya bilang Mansion Master. Kahit saang direksyon pumunta ang bulong, maraming tao ang tumingin kay Alvin na may nakakaawang tingin dahil ang mga salita ni Delmar ay makatwiran. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanya dahil ito ay maituturing din na hindi paggalang sa Panginoong Mansion Master. Ang lalaking ito, Junior Brother Alvin. Si Felina at Paul ay nagpawi sa ngalan ni Alvin dahil siya ay nasa isang hindi magandang sitwasyon. Kinokontrol ni Delmar ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-strike muna, kaya siya ang nangunguna. Bukod dito, ginawa niya ito sa harap ng Lord Mansion Master. Sa katunayan, mukhang hindi masyadong promising ang sitwasyon ni Alvin. Mabilis na ipinagtanggol ni Gory na nagpapanik si Alvin. Lord Mansion Master, si Junior Brother Alvin ay talagang hindi katulad ng inilarawan ni Vice Mansion Master Dalton. Firmf. Bago makapagsalita si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, malamig na ngumuso si Delmar. Gory,
Alam kong malapit ka kay Alvin, ngunit lumampas ka sa linya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nagturo sa kanya na maging ganito kawalang galang kay Lord Mansion Master. Walang awa na kinaladkad ni Delmar si Gory sa bagay na ito gamit ang kanyang mga salita. Ikaw. Galit na galit si Gory na agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang kumikinang sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay. Oh, wow. Mababa ang tingin ko sa Mansion Master, ha? Nakakapanirang puri. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Alvin at ngumiti kay Delmar ng mapanokso. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal, ikaw si Vice Mansion Master Dalton, tama? Magtatanong ako sa iyo, mayroon bang anumang mga patakaran sa Mystical Sky Mansion na nagsasabing bawal tayong tawagin ang Mansion Master bilang Mansion Master, at dapat natin siyang tawagin bilang Lord Mansion Master kapag nakita natin siya? Firms. Kahit na walang ganoong panuntunan, ang pagtawag kay Lord Mansion Master sa pamamagitan ng Lord ay isang bagay na syempre. Iyan ang pinakapangunahing etiquette. Ang pagtawag mo kay Lord Mansion Master bilang Mansion Master ay nagpapakita na wala kang paggalang sa kanya, agresibong tugon ni Delmar pagkatapos niyang sumangot. Vice Mansion Master Dalton, palagi mong sinasabi na wala akong iniisip tungkol sa Mansion Master kaya hayaan mo akong sabihin ito sa iyo ngayon, talagang wala akong iniisip tungkol sa Mansion Master. Walang habas na sabi ni Alvin habang tumatawa siya ng malakas. Katahimikan. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, tumahimik ang buong eksena. Tanging tawa lang ni Alvin ang maririnig. Bukod kay Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, lahat, kasama si Delmar, ay natulala. Walang inaasahan na sasabihin niya ang mga ganoong salita. Tahimik na tumingin si Agustin kay Alvin nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Si Felina ay natakot. Sa sobrang pag-aalala niya ay pakiramdam niya ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Junior Brother Alvin. Nawala ang mga kulay sa mukha ni Gory. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon kalakas ang loob ng kanyang junior brother. Kung iisipin, naglakas loob talaga siyang sabihin na wala siyang iniisip tungkol sa Mansion Master. Hindi ba't inilagay lamang niya ang kanyang sarili sa harap ng isang nozzle ng baril? Batay sa kanyang opinyon, ang aksyon ni Alvin ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Maging ang Palace Masters of the Heaven, Earth, Mystical, at Yellow Palaces at ang kani-kanilang Vice Palace Masters ay hindi napigil ang sumimangot. Naguguluhan sila kung bakit nasasabi ni Alvin ang mga mapanlinlang na salita. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay hindi mukhang isang walang ingat na tao. Pagtataksil. Pagtataksil. Sa sandaling ito, sa wakas ay nanambalik na ang katinoan ni Delmar. Noong una, akala niya ay tatanggihan ni Alvin ang kanyang mga sinasabi, ngunit hindi niya inaasahan na talagang makikipagtulungan siya sa kanya na parang hindi na siya makapaghintay na mamatay. Alvin, hindi ka nakarapat-dapat na manatili sa Mystical Sky Mansion para sa paggawa ng mataas na pagtataksil kay Lord Mansion Master. Madamdaming sinabi ni Delmar habang nakatingin kay Alvin habang siya ay nasusunog sa katwiran. Pinigilan ni Alvin si Delmar at sinabing may mapanuksong ngiti, Vice Mansion Master Dalton, sa palagay ko ay wala kang desisyon kung kwalipikado akong manatili sa Mystical Sky Mansion, tama ba? At saka, hindi ko pa natatapos ang aking sentensya, at gayon pa man, nagmamadali ka sa paggawa ng conclusion na nagsasabing hindi ba ako nakagawa ng mataas na desisyon. Nasabi mo na wala kang iniisip kay Lord Mansion Master. Don't tell me na sa tingin mo ay mananatili ka pa rin sa Mystical Sky Mansion. Napangiti si Delmar. Sinabi ko lang na hindi ko natapos ang aking pangungusap. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Delmar bago siya tumingin ng diretso sa taong pinag-uusapan, si Agustin. Mataimtim niyang sinabi, talagang wala akong iniisip tungkol sa Mansion Master dahil itinatago kita sa aking puso. Kung hindi, hindi ako nakapagbigay ng ganoong mahalagang impormasyon sa iyo, Lord Mansion Master. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, tumingin siya kay Agustin ng nakangiti. Pinapilipit mo ang iyong mga salita.
Nang marinig ni Delmar ang kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malungkot. Hindi sumagi sa isip niya na sasabihin ni Alvin ang usapin tungkol sa Rising Sky Mansion. Pakiramdam niya ay ayaw niya dahil alam niyang nanalo si Alvin sa bagay na ito. Tama na, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Tulad ng inaasahan ni Delmar, pagkatapos marinig ang mga salita ni Alvin, ang Mansion Master ay personal na pinatigil ang argumento. Bukod dito, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasabing, ang paraan ng pagtugon ay isang formalidad lamang. May mga taong tumatawag sa akin sa pamagat na Panginoon, ngunit hindi ko nakikita kung gaano sila kagalang-galang. Sa kabilang banda, ang ilang mga tao ay hindi tumatawag sa akin ng titulong Panginoon, ngunit masasabi kong mas mahusay ang pakikitungo nila sa akin kaysa sa karamihan ng mga tao. Batay sa mga salita ni Agustin, halatang kinilala niya ang mga salita ni Alvin. Kasabay nito, tila binigyan nito si Delmar ng isang malakas na sapal. Damn it! Noong una, inakala ni Geoff na magagawa ng kanyang ama na paalisin si Alvin mula sa Mystical Sky Mansion sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, sino ang mag-aakalang babanggitin ni Alvin ang usapin tungkol sa Rising Sky Mansion? Alam niya kung gaano kahalaga ang bagay na iyon sa Mystical Sky Mansion. Ito ay isang karapat-dapat na gawa. Sa karapat-dapat na gawaing ito, hinding-hindi papayag si Lord Mansion Master na paalisin ng kanyang ama si Alvin. Kahit alam na alam niya ito, puno pa rin ng kawalang kasiyahan ang kanyang puso. Impormasyon. Tungkol saan iyon? Wala akong ideya. Gayunpaman, ipinapalagay ko na ito ay napakahalagang impormasyon. Kabilang sa mga taong naruroon sa eksena, maliban sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, Agustin, at sa iba pang 7 Vice Mansion Masters, tanging sina Alvin, Gory, at Geoff ang nakakaalam kung ano talaga ito. Ang ibang mga tao ay ganap na walang kaalam-alam. Sila ay ganap na nasa dilim tungkol sa impormasyong binanggit ni Alvin. Hindi alintana, ang kaguluhan sa wakas ay nawala. Bagamat hindi ka panipaniwala ang karamihan sa mga tao, talagang natapos ito ng mapayapa ng ganoon. Kasabay nito, ang mga taong nag-aalala para kay Alvin ay sunod-sunod na nakahinga ng maluwag. Buzz! 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 Sa sandaling ito, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga tunog sa hangin. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagkalat, na nagpapakita ng isang vacuum na espasyo na katulad ng isang whirlpool. Nagsimulang lumakas ang tunog habang ang vacuum space ay lumaki rin. Isang alon ng suction force ang lumabas sa vacuum space na parang lalamunan nito ang lahat. 1765. Bubukas na ang pasukan sa St. Marshall Secret Zone. Bubukas na ang St. Marshall Secret Zone. Nang lumitaw ang napakalaking whirlpool sa kalangitan at ang lakas ng pagsipsip ay bumagsak, inilipat ng karamihan sa mga tao ang kanilang atensyon mula kay Alvin patungo sa whirlpool sa kalangitan. Upang maging mas tumpak, ang pasukan ng St. Marshall Secret Zone. Ito ang pasukan sa St. Marshall Secret Zone. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan ang whirlpool na nasa taas. Ang lakas ng pagsipsip na lumabas mula rito ay tila hihilahin siya nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito mahihila kung hindi niya ito pahihintulutan kahit na ang puwersa nito ay hindi isang bagay na dapat pabayaan. Katulad din ito ng iba. Sigurado akong lahat kayo ay nakarinig ng ilang bagay tungkol sa St. Marshall Secret Zone kaya hindi na ako magpapaliwanag. Umaasa lang ako na kayong lahat ay makatanggap ng ilang benepisyo sa loob ng St. Marshall Secret Zone. Ang mga kamatayan sa loob ng St. Marshall Secret Zone ay hindi tunay na kamatayan. Gayunpaman, kung mamamatay kayo doon, ilalabas kayo mula sa St. Marshall Secret Zone, ang mansion na si Meng, sabi ni Agustin ay mansion ng kalmado na mansion, sabi ni Meng. Bilis na hindi minamadali o mabagal. Dahil dito, kung maaari, umaasa ako na lahat kayo ay pahalagahan ang inyong sariling buhay sa St. Marshall Secret Zone. Sa pamamagitan lamang ng pagprotekta sa sarili ninyong buhay ay makakamit ninyo higit pang mga benepisyo. Ang Divine Ability Relic sa loob ay may kaukulang pagsubok kaya nangangahulugan ito na ang mga pagsubok para sa isang mataas na antas ng Divine Ability Relic ay papayagan lamang ng mga taong nasa ibaba ng Zone St. Marshall. Pumasok ka, sarili mo lang ang maaasahan.
Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Agustin sa kanyang bibig, si Luis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay tumalikod at tumingin sa 10 mga disipulo ng Heaven Palace, kabilang si Alvin. Sa ilang sandali, pagkatapos kayong lahat ay mahayla, mararamdaman mo na parang umatras ang iyong divine consciousness. Huwag kang magpanik. Iyan ay dahil ang Saint Martial Secret Zone ay nagpapalabas ng isang clone para gumala ka sa loob. Ito ay tiyak na dahil sa clone na hindi ka mamamatay ng totoo sa Saint Martial Secret Zone. Naturally, sa sandaling bumalik ang iyong Divine Secret Zone. At ipapadala ka ng Saint Martial Secret Zone, katulad ng sinabi ni Lord Mansion Master kanina, dapat mong pahalagahan ang iyong buhay sa loob kung gusto mong umani ng anumang benepisyo ngayon, magpahinga na ang iyong katawan, at isa-isang ipapadala ng Saint Martial Secret Zone. Nang matapos magsalita si Luis, marami sa mga disipulo ng Heaven Palace ang sunod-sunod na nagpapahinga sa kanilang mga katawan. Sa sandaling ipahinga nila ang kanilang mga katawan, nagsimula silang umakyat sa kalangitan at nawala sa napakalaking whirlpool sa kalangitan na tila sila ay pumasok sa bibig ng isang napakalaking halimaw. Naturally, hindi pa nakapasok ang lahat ng mga disipulo ng Heaven Palace. Hindi pa napasok sina Alvin, Felina, Joros, at Joff. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Napakunot ang noo ni Luis nang makita ito. Firms. Pinandilatan ni Joff si Alvin na may malamig na tingin bago niya i-relax ang kanyang katawan at pumasok sa Saint Martial Secret Zone. Narinig ko na pagkatapos nating makapasok sa Saint Martial Secret Zone, magkakalat ang lahat sa hindi kilalang mga lugar. Bago tayo muling magsama-samang tatlo, subukang huwag makipagtalo sa iba. Kahit na may bakas ng Divine Ability Relic, huwag mo itong imbestigahan ng mag-isa, ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kina Felina at Joros bilang paalala. Dahil napagdesisyonan na niyang makipagtulungan sa kanilang dalawa, natural, hindi niya hinaanggad na maalis ang mga ito bago pa man siya makasama muli. Oo naman, sagot ni Felina. Sige, mabilis ding tumugon si Joros. Pagkatapos, sa wakas ay nirelax nilang tatlo ang kanilang mga katawan at hinayaan silang hilahin papasok ang pasukan ng Saint Martial Secret Zone, ang whirlpool na kahawig ng dagwang bibig ng isang dambuhalang hayop. Matapos hilahin si Alvin, ang lahat ay nagdilim bago ang kanyang divine consciousness ay nanginag. Nakuha ito mula sa kanyang katawan ng isang misteryosong enerhiya na nagpalaya sa hindi kilalang lugar sa isang iglap lamang. Hindi alam ni Alvin kung gaano katagal ang lumipas nang matuklasan niyang bumalik na sa kanyang katawan ang kanyang divine consciousness. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natuklasan ang clone na parang sarili niyang katawan. Nagulat si Alvin na wala siyang nakitang mali. Kung hindi dahil sa katotohanang wala sa daliri niya ang spatial ring niya, mahihirapan siyang makilala kung clone ba ito o tunay niyang katawan. Ang lahat ay nadama na sobrang natural. Bago pumasok sa Saint Martial Secret Zone, nalaman ni Alvin ang ilang impormasyon tungkol dito. Kasama dito ang clone projection, at kung paano hindi makikita ang spatial ring sa clone. Dahil ang spatial ring ay nawawala sa clone, nangangahulugan ito na hindi siya pinapayagang umasa sa mga panlabas na tool, at maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling kakayahan at mga diskarte sa Saint Martial Secret Zone. Naturally, kung nakahanap siya ng anumang Saint Weapons o Dao Talisman sa Saint Martial Secret Zone, pinapayagan siyang gamitin ang mga ito. Bukod dito, anuman ang nakuha niya sa Saint Martial Secret Zone, halimbawa, Saint Weapons at Dao Talismans, ay lilito sa tabi ng kanyang tunay na katawan kapag pinili niyang umalis sa Saint Martial Secret Zone. Sa sandaling iyon kapag bumalik siya sa kanyang tunay na katawan, ang mga bagay na nakuha niya ay aalis sa Saint Martial Secret Zone kasama ang kanyang katawan. Naturally, kung siya ay namatay sa Saint Martial Secret Zone, ang mga bagay na nakuha niya ay hindi magkakatotoo sa tabi ng kanyang katawan. Sa Saint Martial Secret Zone, bukod sa pagkamatay, may dalawang iba pang paraan para umalis sa Saint Martial Secret Zone. Ang isa ay manatiling nakatayo, hindi gumagalaw, at makipag-usap sa Saint Martial Secret Zone gamit ang divine consciousness ng isang tao. Ang Saint Martial Secret Zone ay magpapadala ng isa. Ang iba pang paraan ay ang manatili sa Saint Martial Secret Zone ng isang buong 3 buwan. Sa oras na iyon, kahit saan man ang isa ay nasa Saint Martial Secret Zone, ang isa ay pilit na ilalabas.
Ito ang St. Marshall Secret Zone. Tumingin si Alvin sa paligid at natuklasang nasa kagubatan siya. Ang tanging nakikita niya ay nagtataasang mga puno at makakapal na palumpong. Paminsan-minsan, may kakaibang ingay na tumutunog mula sa likod ng mga palumpong na tila nagbabala sa kanya na ito ay isang mapanganib na lugar. Dagandong. Sinamahan ng Dagandong, isang itim na figure ang lumabas mula sa mga palumpong patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat. Sa isang sulyap lang, nakita ni Alvin ang isang pares ng duguan ng mga mata sa itim na figure. Sa masusing pagsisiyasat, nakita niyang isa itong mabangis na itim na lobo. Naturally, hindi ito isang ordinaryong itim na lobo. Batay sa paghuhusga ni Alvin, ang bilis ng itim na lobo patungo sa kanya ay maihahambing sa isang maagang pristine Saint stage na powerhouse. Batay sa kung gaano ito kawalang isip, maliwanag na ito ay isang mabangis na hayop. Naturally, ang isang mabangis na hayop sa antas na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta kay Alvin. Hindi kumilos si Alvin. Sa kanyang pag-iisip lamang, ang true origin ay lumabas sa kanyang katawan at naging higit sa 10 gintong talim ng espada na tumawid sa kalangitan, bago nag-iwan ng mga mortal na sugat sa katawan nito. Bumagsak. Ang patay na katawan ng itim na lobo ay bumagsak sa lupa, nagpapadala ng alikabok na lumilipad kung saan-saan. Dagandong. Dagandong. Sa sandaling patayin ni Alvin ang itim na lobo, mas maraming dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bahid ng itim na figure ay lumundag mula sa mga palumpong na nakapalibot kay Alvin. Katulad ng itim na lobo na nakahiga sa lupa, lahat sila ay mabangis na hayop. Wolfpack. Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi sumagi sa isip niya na ang pagkamatay ng itim na lobo ay makakaakit ng isang grupo ng mga lobo. Bukod dito, ang mga lobo sa pack na ito ay nasa pristine Saint stage din. Ang pinakamahina ay nasa early pristine Saint stage, at ang ilan ay nasa intermediate pristine Saint stage. Gayunpaman, kay Alvin, walang pagkakaiba kung ito ay ang maaga o intermediate pristine Saint stage. Sa paglabas ng Sun True Origin sa kanyang katawan, ang mga guhit ng gininto ang sinag ng espada ay dumaan sa malawak na kalangitan. Isa-isang bumagsak ang mga itim na lobo, ang kanilang dugo ay naging isang ilog. Gayunpaman, ang pagkamatay ng mga itim na lobo na ito ay hindi sila natakot sa lahat. Sa halip, nagdulot lamang ito ng kaguluhan sa kanila nang sunod-sunod nilang sinisingil si Alvin. Gayunpaman, hindi mahalaga kung sila ay nasa siklab ng galit, isang resulta lamang ang naghihintay sa kanila. Kamatayan. Sa huli, kahit ang hari ng lobo ay nagpahayag ng sarili. Isa itong itim na lobo na may halong gininto ang balahibo. Ang sukat ng katawan nito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong itim na lobo. Ang cultivation base nito ay pumasok pa sa tuktok ng pristine Saint stage. Gayunpaman, paano kung ito ay nasa tuktok ng pristine Saint stage? Sa kakayahan ni Alvin na mas makapangyarihan kaysa sa isang maagang eminent Saint stage powerhouse, ang pagpatay sa isang mabangis na hayop sa tuktok ng pristine Saint stage ay kasidali ng pagpatay ng manok. Whoosh! Sa wakas ay natapos na ang labanan nang mapatay niya ang hari ng lobo. Ang mga ito ba ay tunay na mabangis na hayop o illusory wild beast na nabuo mula sa isang illusory formation? Maging si Alvin ay hindi sigurado tungkol dito dahil ang lahat ng naranasan niya kanina ay parang totoo. Bukod dito, kahit na ang kanyang clone ay naramdaman na katulad ng totoong siya. Dahil dito, naging duda siya. Lilinggan ako sa paligid at tingnan kung mahahanap ko ang iba. Naisip ni Alvin sina Felina at Joros bago umakyat sa langit. Pagkatapos, lumipad siya sa itaas ng kagubatan at mabilis na lumipad sa sandaling nagpasya siya sa isang direksyon. Sa kanyang paglalakbay, maraming lumilipad na mabangis na hayop ang umatake din sa kanya, ngunit lahat sila ay napatay niya sa huli. Sa mga lumilipad na uri ng mabangis na hayop, kahit na ang pinakamahina ay nasa tuktok lamang ng pristine Saint stage kaya hindi sila naging banta kay Alvin. I wonder kung nasaan na ang iba. Nang tuluyang umalis si Alvin sa kagubatan, lumitaw sa kanyang harapan ang isang damuhan na umaabot hanggang sa nakikita ng mga mata. Saglit, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Gaano kalaki ang St. Marshall Secret Zone na ito?
Nang ang 10 disipulo ng Heaven Palace, kabilang si Alvin, ay gumagala sa paligid ng St. Marshall Secret Zone, sa pasukan ng St. Marshall Secret Zone sa main mansion ng Mystical Sky Mansion, ang 20 iba pang mga Saint Stage na disipulo mula sa 3 palasyo ay isa-isang pumapasok sa St. Marshall Secret Zone. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging ang grupo ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ang naiwan sa labas. Si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ay tumingin kay Delmar habang tumatawa ito at sinabing, "Delmar, narinig ko na nagkaroon ng malaking alitan sa pagitan ng iyong anak at Alvin. Kung sakaling magkita sila sa loob, malamang na mapapahamak ang iyong anak, alam mo." Bagamat si Prescott ay isa ring Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, siya ay mula sa henerasyon ng ama ni Delmar. Dahil dito, palagi niyang tinatrato si Delmar na parang junior sa tuwing sila ay nakikipag-ugnayan. Pinaikit ni Delmar ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Prescott. Sa totoo lang, hindi sumagi sa isip niya ang ideyang ito. Ngayong naisip niya ito, napuno ng pag-aalala ang kanyang puso. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."